Reactions now pouring in after President Marcos laid out his agenda in his fifth State of the Nation address. Let's go live to mobile journalist Merimon Reyes, who's now at the Batasang Pambansa. Merimon, all right, which parts of the speech are now drawing the strongest reactions from lawmakers? Lord, lahat ng may kinalaman pagdating sa pagpoprotect ng sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea, maging yung tungkol sa bill shock at yung sinasabing transmissions laws, yung systems laws na kailangan hindi dapat sinisingil daw sa taong bayan. Ito yung pinaka nakakuha ng reaksyon mula sa mga mambabatas na nakausap natin. And sabi rin sa Congress, maging sa Senado, bibilisan daw nila yung gagawing amendments sa IPIRA law para raw masiguro na hindi na raw sa mga end users or yung consumers ng kuryente ang sisingilin, lalong-lalo na pagdating dito sa tax. And nahatak lang natin panandalian itong si Akbayan Party's representative, Congressman Chel Jokno. Good evening, sir. Welcome to Political Beat. Good evening po. Sir, yung reaction po sa SONA, yung iba po ang sinasabi sa systems laws, electricity bill shock, your reaction? Well, kung bibigyan ko ng grado ang SONA, bibigyan kong grade ay incomplete. Dahil marami pang kulang na kailangan gawin itong administrasyon. Dalawang taon nilang kanila. And kung masasabi natin, pero yung pagdating po dun sa systems laws, starting with the Congress when it comes to legislations, are we going to expedite itong marching order ni BBTF? Matagal nang panawagan ng akbayan ito. And we will definitely support any moves to amend the law. At actually, nananawagan na kami kahit na wala pa kami sa batas na wag nang pasa sa consumer itong systems laws na ito. So we hope that the companies involved will act even without Sir, nabanggitin po sa simula yung case build up against the former speaker. How is this going to affect the dynamics, yung relationship between minority and majority members of the Congress? Well, first of all, that should be expected of every leader na kahit kung pinag-usapan ng accountability, walang kulay, walang kapamilya, walang kaalyado. Dapat lahat ay pare-pareho lang ang trato sa pagdating sa batas. And we hope that really becomes the norm na lahat na may nasa likod ng ganyan mga klaseng korupsyon ay manabot. Okay. Congressman Chel, si Lord po, bakit po incomplete? What would you have wanted to hear? Well, first of all, yung sa issue ng corruption, nabanggit ngayon, sa tingin namin ay hinihintay namin ano yung gagawin ng pamahalaan. Para hindi na maulit, what systemic changes are they going to make or have they made to ensure that this does not happen? Halimbawa, pagdating sa DPWH, ano nga ba yung konkretong gagawin para siguradong transparent ang lahat ng susunod na proyekto? At hindi lang naman doon, pero pati na rin sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Yeah. Congressman. Okay. Merimon, pakitanong si Congressman Chel kung yung mood sa loob ng batasan, kung may ano ang napansin niya doon sa mga interaksyon ng mga tao. Well, very upbeat naman ang pakiramdam ng sa loob ng pleno. Of course, kami po nasa Minoria ay we are very small block of all the members of Congress. But whatever we heard that we felt was welcome, that we felt we should support, to supportahan naman talaga. Yung halimbawa, the President's mentioned the West Philippine Sea. Matagal na natin yung pinaglalaban yan. Dapat talaga i-push natin. Mm-hmm. Pero, okay, Congressman Jokno, so far, ano po yung para sa inyo, yung pinaka-highlight po nung buong talumpati? Well, yung hinihintay natin lahat sa tingin ko ay yung issue ng corruption, pananakita. At mabuti nabanggit ni Pangulo yan sa simula pa lang ng kanyang speech. But we hope that there will be much more that will happen. Kailangan
maging solid ang prosecution kung sino man pa yung charge sila. At dapat bantayan din natin na at the end of the day, there will be real accountability. Alright. On that note, maraming salamat po kay Akbayan Congressman Chel Jokno at isa po sa mga House Prosecutors po. Good luck po sa Wednesday, sir. At maraming salamat Thank you kay po. Marymon Reyes.